Hi, kumusta po kayo? Ako nga pala si Joven, isang OFW na kabis dito sa Kuwait. At kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mo kalimutang i-click ang subscribe button at pakihit na rin ang notification bell down below para lagi kang updated sa aking newly uploaded videos. In this video ay share ko sa inyo kung kailan dapat paliguan ang alagang pusa at aso. Ang pagpapaligo sa ating mga alagang pusa at aso ay nakabase sa iba't ibang factor. Yung unang factor ay yung kanilang lifestyle. Di ba yung mga alaga nating pusa at aso ay lumalabas sila sa ating bakuran at sila ay naglalaro doon at minsan ay maputik at maalikabok at hindi maiwasang dumikit ito sa kanilang balahibo at sa kanilang mga paa. At kung sila ay nadumihan ay kailangan natin silang paliguan kasi hindi maiwasan pumunta sa ating mga higaan at sa ating mga sofa. Kapag ang alaga naman ninyong pusa ay intercut, ay hindi nyo na kailangan laging paliguan dahil hindi naman ito nakakalabas at hindi sila nadudumihan. Pwede nyo silang paliguan kahit once a month. Dahil yung mga pusa na nasa loob lang ng bahay ay malilinis naman yan sila dahil nagka-self-grooming naman sila. Kung kayo naman ay may alagang aso ay kailangan ng regular na pagpapaligo dahil yung mga alaga nating aso ay madalas na sila ay nasa labas. Pwede natin silang paliguan once a week, every after 2 weeks o minsan ay 1 month. Pero depende kung minsan kinakarga natin, may naamoy tayong kakaiba ay kailangan natin silang paliguan. At kung kayo ay naghahanap ng panlinis sa kanilang mga balahibo at saka sa kanilang mga paa, sa aso at sa pusa, ay pwede kayong gumamit ng wet wipes ng parang tulad nito. Mas maganda yung wet wipes na odorless. Pwede nyo itong gamitin araw-araw para malinis sila. Ang pangalawang factor ay yung sa weather. Sa mga aso ay kailangan ng frequent na pagpapaligo. As needed, kailangan ng gupitan yung kanilang balahibo para hindi sila masyadong mainitan. At paalala lang, kailangan yung gupitan muna yung kanilang mga kuko bago sila maligo para hindi kayo makalmot. At bago nyo paliguan yung alagang pusa, ay i-check nyo muna yung kanilang balahibo. Baka mayroon silang buhol-buhol na balahibo. At once na napaliguan nyo sila na mayroong buhol yung kanilang balahibo, ay mahirap itong i-dry. Minsan, pag lagi nating pinapaliguan yung ating alagang pusa at aso, ay nagdadry yung kanilang skin at nagiging manipis ang kanilang balahibo. Ito ay dahil sa shampoo na ginagamit natin. Kung naghahanap kayo ng magandang shampoo na gagamitin sa ating alagang pusa at aso, ay maaari niyong subukan itong shampoo na paninda namin. Available na sa aming Shopee account. Itong Margity Cacao Shampoo. Ito, yan. Bukod sa maganda siya sa balahibo ng inyong alagang pusa, maganda rin ito sa kanilang balat at ito ay mabango. Pwede rin yung subukan itong Herbal Paw Soap. Ito. Maganda ito siya at matipid pa pag ito yung gagamitin ninyo. At ito pa yung isang magandang shampoo na tinitinda din namin sa aming Shopee. Itong Groomer's Goop Shampoo para sa glossy coat at meron siyang vitamin E at aloe vera para mas lalong gumanda yung kanilang coat at yung kanilang balahibo. Nagtataglay din siya ng fresh scent para mas mabango yung kanilang balahibo. At pwede rin ninyong i-dry shower ang inyong alagang pusa o aso gamit ang waterless shampoo na ito at itong powder dry shampoo na ito. Pwede nating i-dry shower ang ating mga alagang pusa at aso kapag malamig yung panahon, lalo na kapag tag-ulan. Ang pagpapaligo sa pusa at aso ay depende kung sila ay madumi na at kung mayroon kayong naamoy na di kaaya-aya at hindi na sila huggable. Yung mga ibang pusa at aso, minsan naamoy natin silang may mabaho, i-check nyo yung kanilang back area, yung dito, sa back area nila tulad nito. Dahil minsan kapag sila ay nagwiwiwi at nagdudumi ay hindi maiwasang may dumikit doon sa kanilang balahibo. Kaya sila ay amoy mapanghi at medyo amoy mabaho. Pwede nyong i-trim yung kanilang back area. Parang meron akong vlog tungkol dyan kung paano gawin. Ayan, panoorin nyo na lang at i-browse nyo aking YouTube channel. Isa pang factor ay depende sa kanilang health condition. Bago nyo paliguan yung alagang pusa at aso ay i-check nyo muna sila baka sila ay matamlay at may sakit. Kapag hindi sila pwedeng paliguan ng tubig ay pwede naman nyo silang i-dry shower gamit yung dry shampoo at yung powder shampoo. Yun lang yung mga factor na maishishare ko sa inyo. Sa may mga alagang kitten at puppies naman ay hindi pa sila pwedeng paliguan.
Unless kung sila ay madumi, meron silang kuto, at meron silang skin problem. Yung mga tuta at kuting kasi ay very prone sila sa mga sakit. Kaya starting 4 months above ay pwede natin silang pabakunahan para sa kanilang immunity at sa kanilang anti-rabies, para sa kanilang health at sa safety na rin ng nag-aalaga. Narito naman yung mga iba't ibang senaryo. Halimbawa, yung alaga niyong pusa at aso ay buntis, hindi sila pwedeng paliguan. Hindi sila pwedeng paliguan dahil makakasama ito sa kanilang pinagbubuntis. Isa pang senaryo ay yung kapag katapos nilang manganak. Pagkatapos manganak ang ating alagang pusa at aso ay hindi sila pwede agad-agad paliguan. Pagantay muna tayo ng after 1 month bago natin sila pwedeng paliguan. Another scenario ay yung after na nilang babakunahan. Pagkatapos nilang babakunahan ay hindi natin sila pwedeng paliguan agad-agad. Magantay tayo ng 10 hanggang 14 days bago natin sila pwedeng paliguan. Yung mga pusa naman at aso na pagkatapos nilang makapon ay pwede natin silang paliguan pagkatapos ng 1 buwan. Kung anyong alagang pusa naman at aso na mayroon siyang skin problem tulad ng ringworm or yung fungus na tinatawag nila, ay pwede nyo silang paliguan every after 4 days gamit yung special shampoo na tulad nito at itong Madrid Cacao shampoo na mabisa din panlaban sa mga skin problem para ma-prevent yung bacteria and viral infections. At narito naman yung mga dapat tandaan bago natin paliguan ang ating alagang pusa at aso. Una ay i-check natin yung kanilang kuko, dapat ito ay naputulan para maiwasan na kayo ay makalmot. At pangalawa, i-check nyo yung kanilang health condition. At yung pangatlo ay i-brush nyo yung kanilang hair. At kung kayo ay naghahanap ng magandang klase na shampoo, ay i-check nyo lang ang aming Shopee account. Ang Shopee account name namin ay LovelyFur20. At meron din kaming panindang magandang klase na cat litter, yung Forever Fresh. Ayan, so mag-check out na kayo sa aming Shopee account. At meron din kaming panindang food supplement, vitamins, sa inyong mga alagang pusa at aso, Madrid Cacao products, at mga iba pang mga produkto para sa inyong alagang pusa at aso. At yan lang yung may share ko sa inyo. At kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mo kalimutang i-click ang subscribe button at pakihit na rin ang notification bell down below para lagi kang updated sa aking new upload videos. At kung nagustuhan mo itong vlog na ito, ay huwag mong kalimutang mag-like at pakishare na rin sa iyong social media account. At huwag mo na rin kalimutang i-subscribe ang isa ko pang YouTube channel, JMR Vlog. I hope you enjoy this day. Stay humble and be kind. See you next vlog. Bye!